Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santo Domingo de Guzman. Siyang pundador o nagtatag sa mga Order of Preachers o mga tinatawag nating Dominicano. Dahil kay Santo Domingo, mas naunawaan natin, lumalim ang ating kaalaman sa ating pananampalataya. At kapag nauunawaan mo ng mas malinaw ang iyong pananampalataya, doon ito nagiging mas matatag, doon ito nagiging mas malakas. Kailangan natin ng isang malakas na pananalig at tiwala sa Diyos. Lalong-lalo na para sa ating mga kapatid na dumadaan sa hirap, sa sakit. Hinihiling natin kay Santo Domingo na ipanalangin din ang ating mga kapatid na may karamdaman para sa kanilang mabilis na kagalingan. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo'y magpakumbaba, humiling muli ng kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan, naway tungangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang mamuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Hindi ba't ikaw ay walang hanggan, O Panginoon, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan? Itinalaga mo ang mga taga-Babilonya upang kami parusahan. O batong matibay, inilagay mo sila upang kami pahirapan. Ikaw ay banal. Ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Bakit mo pinapayagan ang mga taksil? Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila? Ginagawa mo ang mga tao na parang mga isda sa dagat, gaya ng mga nilikhang gumagapang na walang namamahala sa kanila. Iniaahon sila sa tubig sa pamamagitan ng bingwit. Hinuhuli ng lambat at pinagsasama-sama. Pagkatapos, nagdiriwang sila at nagsasaya. Kaya't nag-aalay siya ng mga handog maging sa kanyang lambat at sinusuob niya ito ng mabangong kamangyang. Sapagkat dahil dito'y nakapamumuhay siyang maginhawa at laging masagana ang kanyang pagkain. Magpapatuloy ba siyang gumamit ng tabak
at walang awang papatay habang panahon? Ako'y tatayo upang magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot niya sa aking daing. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Ikaw, O Poon, ang tagapagtanggol ng api-apihan. Sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Suubin ng awit ng Hari sa Siyon, ang Diyos na dakila. Ang ginagawa niya'y ating ipagbunyi sa lahat ng bansa. Ang nahihirapay hindi nawawaglit sa kanyang gunita, at ang nagpahirap sa kaawa-away, kanyang sinusumpa. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y hinihimatay at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang nabubuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko na po siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila napagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakakarinig, Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung magiging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito,
lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bukod po sa pagiging pundador ng mga order preachers o mga tinatawag nating Dominicano, si Santo Domingo po ay kilala dahil po sa 4 na bagay. Una, mahusay po siyang mangaral. Hindi lamang po siya nagturo ng doktrina. Lumakad po siya sa bayan, nakikipag-usap po sa mga simpleng tao. At pinapaliwanag po niya ang pananampalataya natin na may kababaang loob at pagmamahal. Pangalawa, si Santo Domingo po, mahal na mahal niya ang katotohanan. Nung panahon po niya, laganap po ang isang maling aral na tinatawag pong Albigensian o mga Cathars. Sa halip na dahas, pinili po niyang labanan itong kamalian sa pamagitan po ng katotohanan, ng panalangin at ng mabuting halimbawa. Pangatlo, si Santo Domingo po mahilig mag-aral. Naniniwala po si Santo Domingo ng isang mangangaral ay hindi lang dapat banal, kundi dapat mahusay siya na pag-aralan ang salita ng Diyos. At pang-apat, kahuli-hulihan, kilala din po siya sa kanyang awa sa mga makasalanan. Hindi po niya agad hinusgahan ang mga tao, pinagdasal niya sila at inakay mas malapit sa Diyos. Bagamat hindi kilala si Santo Domingo bilang patron po ng mga may sakit, ang kanya pong buhay ay puno ng mga aral tungkol sa pagtitiwala sa Diyos, habag at panalangin na makakatulong naman po sa mga may sakit. Kaya tandaan niyo po itong 3 aral mula kay Santo Domingo para manatili tayong malusog at kung kayo man ay may sakit, makatulong sana ang mga aral na ito para sa inyong mabilis na kagalingan. First, remember, Saint Dominic teaches us that healing begins with compassion. Ang paggaling ay nagsisimula sa pagkalinga. Si Santo Domingo po ay hindi lamang nagturo ng katotohanan. Mas mahalaga po sa kanya yung pagmamahal sa mga taong naghihirap. May isa pong napakagandang kwento tungkol kay Santo Domingo. Nung nagkaroon daw po ng isang matinding taggutom sa Europa, marami daw pong mga taong namatay. Si Santo Domingo po ay estudyante pa lang noon. At kahit na napakahalaga po ng mga aklat, dahil sulat lang po sila ng kamay, ang isa pong aklat, napakamahal po, binibili nung unang panahon. Ang ginawa daw po ni Santo Domingo ay binenta niya yung kanyang mga aklat at ginamit niya yung pera bilang pambili ng pagkain para mapakain niya yung mga taong nagugutom. At napakaganda po ng kanyang sinabi. Turo niya, paano ako makakapag-aral gamit ang mga patay na balat ng libro, samantalang ang mga tao naman namamatay sa gutom. Hindi po tinuring ni Santo Domingo na mas mahalaga ang kanyang mga libro kaysa sa buhay ng mga tao. At napakaganda pong paalaala nito para sa atin. Ang katawan maaaring gumaling sa pamamagitan ng gamot. Pero ang tao, mas mabilis bumuti kapag inaalagaan mo siya. Hindi gagaling ang tao kung ang tingin mo lang sa kanya ay gamit. Oo, maraming mga may sakit, maaari mong mabili ng gamot sa butika. Pero merong mga sugat na ang pagmamahal lamang ang makakapagpagaling. Kaya kung merong taong nagmamahal sa'yo, may yumayakap sa'yo, nagbabantay sa'yo, pinagpala ka, kapatid. Kaya isa po sa mga napapansin ko bilang pari kapag ako'y bumibisita sa mga may sakit, kapag ina-anoint ko po sila. Marami po akong nakikitang mga matatanda na kahit na 80 na, 90 na, malakas pa rin sila. Ang tanong bakit? Hindi lang po ito dahil sa gamot na kanilang iniinom, kundi dahil napapaligiran sila ng mga anak na mga apo na nagmamahal at nag-aalaga sa kanila. Pero kabaliktaran din po ay totoo. Merong mga tao na nagiging malubha ang kanilang sakit dahil wala silang ibang naririnig sa bahay kundi sigawan. Merong mga tao nagiging grabe ang kanilang nararamdaman kasi wala silang ibang nararanasan kundi puro panunumbat, malamig ang pakikitungo sa kanila.
Kaya nga nawawalan sila ng ganang mabuhay. Minsan, ang pinakamasakit na karamdaman ay hindi po cancer, hindi po stroke, hindi po diabetes. Ang pinakagrabing sakit minsan ay yung pakiramdam na walang nagmamahal sa iyo. Hindi po ba? Kaya nga mga kapatid, kung may kasama kang may sakit sa bahay, wag mo lang silang painumin ng gamot. Bigyan mo sila ng tamang oras, yakapin mo sila, lambingin mo sila, unawain mo sila. At makikita mo, agad silang gagaling, agad silang lalakas. Dahil tandaan niyo po ito, compassion is the best medicine. Ang pusong nagkakalinga ay nagiging instrumento ng pagpapagaling ng Diyos. But second, Saint Dominic also taught us that we should pray before we panic. Kilala po si Santo Domingo bilang taong palaging nananalangin. Ayon nga po sa kwento, pagkatapos daw po ng mahabang araw ng pangangaral at paglalakbay, hindi daw po siya agad natutulog. Pumupunta daw po siya sa simbahan kahit na gabi, nagdarasal daw po siyang mag-isa sa harap ng krus. Madalas, natatagpuan din po siya ng ibang kasama niya na umiiyak habang nananalangin siya. At bago po siya mangaral, nagdadasal din po siya. At ito po marahil ang dahilan bakit maraming mga tao ang nakumperte niya at napagbalik po niya ng loob sa Diyos. Kaya kung meron ka mang problema o may masama kang nararamdaman, huwag ka munang agad mag-alala. Minsan nakakatawa tayo Inuuna muna nating hanapin yung mga sintomas, ano kaya yung sakit natin. Mag-google tayo, mag-i-internet tayo, bago natin kausapin ng Diyos. Madalas, nauuna pa ang takot sa atin kesa sa ating pananalig sa Panginoon. Pero kung gusto mong maging matatag sa buhay, huwag mong dagdagan yung oras mo sa pagtatrabaho o sa pag-aalala. Pahabain mo pa ang oras mo sa pananalangin, samahan mo ang Diyos. Because the longer that you spend time with God in prayer, the longer God will sustain you in your struggles. Remember, prayer may not always remove your sickness, but prayer will always give you the strength to carry it. Third and last, Saint Dominic also taught us, do not lose hope because of your illness. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil lang may sakit ka. Sa buong paglilingkod po ni Santo Domingo, marami po siyang nakitang pagdurusa ng mga tao. Nakita po niya mga bata na walang makain dahil naghihirap sila, wala silang pera. Nakita po niya mga pamilya na naghihinagpis dahil po sa kahirapan. Nakita niya mga tao na nalinlang dahil po sa maling paniniwala. At higit sa lahat, nakita po niya ang mga kaluluwa na unti-unti na lumalayo sa Diyos. Pero, alam niyo po kung anong mabuti kay Santo Domingo? Kahit na nakita niya yung pagdurusa at paghihirap ng mga tao, hindi po siya nasanay sa kanilang paghihirap at pagdurusa. Merong mga tao kasi, habang tumatagal, nagiging manhid na sila sa pagdurusa ng iba. Hindi po ba? Merong mga asawa na wala nang pakialam kahit na umiyak ang kanyang misis o ang kanyang mga anak. Merong mga anak na wala din pakialam kahit na nagmamakaawa na ang kanilang mga magulang sa kanila. Meron ding mga ibang leader sa ating gobyerno na walang pakialam, manhid na hindi sila naaawa, nalubog sa baha ang kanilang mga nasasakupan. Pero si Santo Domingo, habang mas marami po siyang nakikitang taong naghihirap, lalo siyang mas napalapit sa Diyos at lalo siyang naging mas mapagmahal. Hindi siya nawala ng pag-asa dahil naniniwala siya na mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa anumang sakit at hirap. Kaya nga po mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang diagnosis ay hindi po ang huling salita. Kahit na merong mga masamang nangyayari sa ating buhay, hindi yan ang tuldok ng ating kwento. Bandang huli, ang magwawagi pa rin ay ang Diyos. At lalakas ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya kung magdarasal ka. Meron pong isang Eucharistic minister dito po sa ating parokya. Nung pagdating ko po, naka-wheelchair lang po siya dahil sa kanyang sakit. Magsimula po, nung nagkasakit siya, ang kwento po ng kanyang mga kaibigan, naging napaka-mainitin ng kanyang ulo. Pero mag-umpisa daw po, nung nakikinig siya sa ating mga online mass,
at nag-a-attend din po siya ng ating mga healing mass every Saturday. Dalawa pong milagro yung nangyari sa kanya. Una, lumamig po yung kanyang ulo, naging mapagpasensya siya. At pangalawa, pagkatapos po ng ilang buwan na treatment, ng nagpapadasal, nagpapapray over dito po sa parokya, alam niyo po kung ano nangyari? Ngayon, nakakalakad na siya. Dati po, nakita ko, may hawak pa po siyang tungkod. Pero lately, kahit po yung tungkod, wala na. Hindi po ba napakagandang balita nito? God is so good, sobra-sobra. Tignan niyo po kung anong nagagawa ng pag-asa. Binubuhay ka, pinapalakas ka. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, ang pag-asa ay hindi gamot. Pero nakakatulong ito para maging mabisa ang iyong gamot. Ang pag-asa, hindi po therapy. Pero nagbibigay sa iyo ito ng lakas para pagpatuloy mo ang iyong therapy. At ang pag-asa, hindi naman himala mismo. Pero dahil sa pag-asa, yan na nagbubukas sa iyong puso para tanggapin mo ang himalang hinahanda ng Diyos para sa iyo. Kaya kung meron kang sakit ngayon, huwag mong hayaan na mauna ang iyong takot kesa sa pananampalataya. Huwag mong hayaan na mauna ang pagsuko kesa sa pag-asa. Dahil habang merong Diyos, merong kang dahilan para umasa, para magpatuloy, para maghintay sa mas magandang pagpapala na hinahanda ng Diyos para sa iyo. Kaya sa banal na misa pong ito, manalangin po tayo kay Santo Domingo para ang mga may sakit ay lumakas at ang mga nahihirapan ay matulungan. Basta tandaan niyo po, mas mabilis gumaling ang tao kapag minamahal mo siya. Magdasal ka bago ka mag-alala. At palagi kang umasa dahil walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Kaya sabihin natin, Santo Domingo, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Sa pananalangin, lumapit tayo sa Diyos, Ama, na nagbibigay sa atin ang kapangyarihan sa lahat ng sanlilikha. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbaan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandigan ang Panginoon sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga puso ng mga leader ng mga bansa naway huwag maging bato at huwag maimpluwensyahan ng kasamaan ng pangkamasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong naging manhid na sa pagkakasala naway magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, nilalagay namin sa iyong paanan ang aming mga pangangailangan at nananalig kami na may pananalig sa iyong tulong at awa sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin, ang tunghayan mong pakundangan sa pakikiusap kay Santo Domingo sa katatagan dulot ng paghahaing ito. Pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan.
Ngayon, kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Itong pinanggalingan aming ngayon nililingunan. Itong aming pinanggalingan amin ngayon nililingunan. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, ilagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo, lalong-lalo na si Santo Domingo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambahayan na napariwara at napamunga sa kanyang pagpaparangal at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayaan ko po kayo na ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong madibdib. Sabay-sabay po natin dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Pietrelcina, Pray for us. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat na walang sawang sumusubaybay sa ating healing mass. Patuloy ko po kayong pinagdarasal, lalong-lalo na ang ating mga kapatid na may sakit. Kung kayo po ay may oras at panahon, every Saturday po ng umaga, 6:30 po, ay bukas ang simbahan. Kayo po ay pwede kong lagyan ng healing oil sa inyong noo, sa inyong mga kamay, at pwede rin po kayong makatanggap ng healing oil pagkatapos. Pero para mas bumilis ang inyo pong kagalingan, tandaan niyo po ang tatlong napakagandang aral galing po kay Santo Domingo. That healing begins with compassion. Napakabisang gamot po para agad kang lumakas, para mawala ang iyong karamdaman. Kapag ikaw ay nagmamahal at kapag hinayaan mong ibang tao na ikaw ay mahalin. Compassion is the best medicine. But secondly, pray before you worry. Si Santo Domingo po, he was a man of prayer. Palagi po siyang nagdarasal. And remember that a day without prayer is a day without power. Pray to have the power. Pray so that you can receive renewal of strength and healing for your bodies. But third and last, please continue to hope in the midst of your illness.
Huwag niyo pong hahayaan na mamatay ang iyong pag-asa dahil may sakit kayo. Ang pag-asa po, maaring hindi po yan ang gamot, pero pag umaasa ka, nagiging mas mabisa ang iyong gamot. Ang pag-asa, hindi po yan therapy, pero yan pong nagpapalakas sa iyo habang ikaw ay nagte-therapy. Kapag ikaw ay umaasa, binubuksan mong puso mo sa Diyos para makapasok ang Diyos sa iyong loob, para diyan mag-umpisa ang milagro para sa iyong kagalingan. So continue to hope, continue to pray, and continue to love. Tumasa ka, gagaling ka din. At habang ikaw ay may sakit, pagpatuloy mo ang iyong pagpupuri, ang iyong pananalangin, ang iyong pagsamba sa Diyos. Dahil walang imposible pagdating sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.